magandang balita ang hatid namin sa inyo dito sa ating Big Bigat. Ayun na nga mga ka-MB, nako, isang magandang advokasya ang ating mapapakinggan at mapag-uusapan ngayong araw ng Vernice. Vernice Friday! Yes, Vernice Agosto 22. At kasama nga natin ngayon si Ma'am Gian Hanyola. Oo, ang president ng ORNAPCAR. Good morning po, ma'am. Yes, good morning, Miss Bea. Good morning, Miss Angel. Magandang umaga sa ating lahat. Yes, siya din ang head nurse ng BJHMC Operating Room Department. Bongga! Siyempre kasama din natin si Ma'am Roslyn Reyes, ang Med Technologist 4 at Section Manager ng Blood Donor Center ng BGHMC. Good morning, ma'am. Isang malamig na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood ng Regional News Group. Good morning po sa atin. And of course, we also have Miss Isabel Villanueva Barter, ang Dugong Bayani partner. Good morning, ma'am. How are you? Good morning. Thank you so much for inviting us to be here. Yes, it's our pleasure. Pleasure. Yes, at ito nga nabanggit natin ang Dugong Bayani. Oo, ma'am, ano po itong Dugong Bayani at paano po ito nag-umpisa? Ayan. So, ang Dugong Bayani Project, this is a bloodletting project that we have. We started this way back this July lang po. Nagsimula siya. And partnering with the team of Miss Isabel. Ayan. At, pero ang ORNAP po kasi ay sumasalamin sa Perioperative Nurses, Registered Nurses Association of the Philippines. So, advocacy po talaga namin for the past few years. We started 2013 po as ORNAP Baguio Benguet chapter pa lang. But since November, we translated to CAR para mas inclusive siya sa buong rehiyon natin. Ngayon, ito pong mga blood donation drive na ito ay directly affecting us under our surgery. So, that's when it started. So, way back July, doon po kami nag-start ng blood donation kasi tumataas na talaga ang decrease. So, that's in partnership with Ma'am Isabel also. Pero ano po yung nag-push ng ORNAP para gawin itong mga donation drive? Yung kakulangan lang po ba ng blood? Yes po, kasi ang laki ng impact ng kakulangan ng dugo surgically for emergency cases and especially for our patients po talaga. So, ang laki-laki nun. So, we have surgeries po na hindi na sa schedule agaran ang pasyente dahil sa kakulangan ng mga supply ng dugo. So, we wanted to answer, I mean, it's part of our advocacy, it's part of our heart to really push for that and to answer to the call. Opo, ma'am, nabanggit mo kanina man talagang kulang po ang dugo. Kaya po tayo nag-push ng magkaroon tayo ng mga blood donation drive. Gaano po ba kaseryoso na dito sa Cordillera, specifically po, syempre dito sa BGHMPC, MCS, talagang kahit ibang region po, ibang probinsya, pumupunta po dito. Gaano po kaseryoso na kulang po tayo ng dugo? Yes po. Sa atin po, it's a very serious concern. Kasi like we've said, every 3 minutes po, somebody else needs blood. And blood is not something that is manufactured. Hindi po ito pwedeng mabili or magawa sa factories. It can only be given by kind donors para po ma-suffice yung ating need for blood. Plus, this is why we're doing this advocacy kasi yung need po nga po for blood is mataas, lalo na po sa BGH because BGH is the biggest blood transfusing facility in the Cordillera. And basically po, what we do is we do conduct advocacies in the community so we can do mobile blood drives para po ma-suffice yung need natin for blood. Grabe din pala, no? Yung shortage talaga ng dugo. Kailangan agad. Oo, kaya nga ako din nauubusan na rin. Pero, why? ewan ko din. Puyat. Puyat? Oo. Mama, maganda nga itong advokasiyang ito. And Ma'am Isabel, what pushed you din po to be partners with ORNAP po regarding dito sa mga blood donation drives? Right. So we're the team behind Venus Parkview Hotel, Olive Town Center and Hotel, and the V Dormitories. And so my grandparents are the ones who actually founded this hotel, Venus Parkview Hotel, 48 years ago. And we view ourselves as being a member of the community.
And as a member of the community, we understand how important it is that we have a sufficient blood supply. As they're saying, it doesn't last very long, and it's something that all of us need access to, no matter what part of society you're in. At some point, you may be in dire need of blood. We have had our own employees who have needed, and so we believe that as a partner in the community, this is something that we can host, we can help facilitate, and hopefully get as many people as possible to show up. Di ba, partners? Partners. Yun nga yung sabi nila, di ba? Kapag may nag-MC, ano na, partners? May pangalan naman. Oo nga po. Ma'am, ano po yung ina-expect natin this coming blood donation drive na Dugong Bayani? So from the logistics side, where the donation will be hosted on Monday, the 25th, which is our Heroes Day. So if you arrive starting at 9 o'clock, people can walk in and begin donating. Those who choose to donate, there will be an information seminar. The program starts at 9:30. So for those, if it's your first time, you have the opportunity to get some education. There will be also some information about HIV screening and the other things that are required in order to donate blood. Then for those who choose to donate, we will be giving away some giveaways, some free t-shirts, snacks, etc. So there's lots of education and community involvement and other perks that I think Ms. Gian can share. Yes, I think what is very important for that day, ang pa-English. Sorry. Yes. Siguro ang pinaka-importante din on that day that they can expect is that they come in there as volunteers. Okay, but this is their chance to be a hero for that day. Na hindi lang tayo makikiselebrate ng National Heroes Day, but we actually walk out of the area as heroes ourselves. So, ang ina-expect din nila doon, marami kaming activities na inihanda para sa kanila. Tulad nga na ng bagget ni Ma'am Roslyn, no? Itong blood products kasi is something that we really cannot buy. But we can ask from voluntarily from different people. Who can donate po ba? Sino po pwedeng mag-donate dito? And ano po yung mga bawal? So for the donor eligibility po, ang mga donors should be 18 to 60 years old. They should have a weight of at least 50 kilograms. During the time of donation, they must have normal vital signs. And they should be generally of good health, meaning po wala silang mga sakit, wala silang mga debilitating diseases like cancer, sakit sa puso, sakit sa brain, sakit sa lungs. Dapat wala po sila nun. For deferrals po, we have yung mga nakapagpatattoo, dapat at least may 1 year bago makapag-donate. Those who have undergone surgeries and ear piercing, tooth extractions. Pwede po sa tooth extraction 3 days after, pwedeng 1 month after if with antibiotics, and 1 year after if with surgery po. And then, yung mga preparations po, before blood donation, they should not have taken any alcohol 24 hours prior. They must be well hydrated. They have slept at least 8 hours prior to donation and must have eaten their meals 3 hours before donation. Okay. Para iwas hilo. Yes po, ma'am. Kasi yung nangyari sa'yo nung nag-donate Hindi, ka. kasi that's my first time. Oo. Kaya ka nahilo. Kaya ako nahilo. Kumain naman and everything. Naka-normal, healthy. Oo. However, naku po, biglang umikot yung mundo ko. Pero thank God, nakapag-donate ako. Yes. Nakapag-help ako ng 3 tao. Oo, ang ganda nga nun, no? Kasi during the National Heroes Day pa talaga gaganapin. Ma'am, may pa-registration po ba ito? Yes po. Meron kaming pre-registration. Naka-Google form siya. You can check out our Facebook page under Ornap Cordillera. Nandun po, hanapin nyo lang yung Dugong Bayani. At syempre, sinusuportahan din siya ng iba't ibang ahensya natin dito sa Baguio City. So, may form doon. They can sign up para makapag-prepare po kami para sa kanila. Ma'am, para po sa inyo, paano po natin ina-assure yung safety din ng mga taong magdo-donate ng blood? Bago po sila makapag-donate, meron po tayong pre-donation counseling. Magbibigay po tayo ng lecture sa mga potential blood donors natin kung ano yung mga ina-expect nila sa blood donation. Plus, they also go, since it's voluntary, we get also their consent. Plus, they also undergo medical assessment by their doctors. And during blood donation po, our doctors and our team of medical technologists and nurses will be there throughout the process to make sure po na safe po ang
procedure na blood donation para sa kanila po. Opo. Yung ito po ba, dito po sa day na to, blood donation drive lang po bang mangyayari? May mga iba pa pong mga medical assistant na ma-expect po ng mga Yeah, actually nabanggit kanina ni Ma'am Oh. Isabel, free HIV screening. Ah, Bakit po meron. natin naisipan na idagdag ang HIV screening? Well, so HIV screening is part of the blood donation process, but in addition, this is another aspect of our advocacy. One of the challenges we face is a rising number of HIV infections, and this is something that any person should be screened for if they might have certain risk factors. This is a chance to decrease the stigma, be brave, take advantage of this opportunity to get screened because it is free, and it is one of the best acts of heroism to protect your community, to protect the people that you love. So we hope that people will take advantage of this opportunity. At saka ito rin ay isang sagot sa malawakang pagtetesting under our DOH, our local government. So isa ito sa mga advocacy ng DOH. So we're also partnering with them since pare-pareho nga kaming nasa medical field as perioperative nurses. This is something also that we are highly exposed to. Kaya isa ito sa mga gusto namin. Kasi usually if you're scheduled for surgery, hindi naman agaran agad na kailangan may HIV testing. So isa ito sa pangmalawakang advocacy para sa ating region for a wider testing rate for everyone. Lalo na tumataas na nga rin po ang kaso ng HIV, hindi lamang dito sa Cordillera, pero lalo na sa ibang lugar din. Kaya maganda na meron ito. Totoo yan. Oo, punta ka din. Oh, na-try ko na po actually. Opo, pero pupunta pa rin po ako dyan. At hindi lang po. Na-try ko na rin, pero opo. Real. Pero may benefits po ba ang pagbibigay po, pagdodonate ng dugo? Kasi marami pong mga haka-haka noon na kapag may nagbigay ka daw, baka mamaya yung sayo daw ang maubos. Maraming haka-haka po. So sa totoo lang po actually, wala po talaga tayong benefit sa physiologically, sa katawan ng donor, wala pong benefit ang pagdodonate ng dugo. More of as a social fulfillment para sa donor na nakatulong po tayo at naka-help tayo na maka-extend ng lives ng ating mga patients. So basically yun lang po ang benefit niya. So hindi Actually, tama na physiologically. napapalitan? Oo. Kasi Oo, normal naman po nagre-produce. actually na nagre-reproduce ang katawan natin Ng dugo. nung red blood cells. Oo. So basically wala po talaga. Ay, sabi rin po nung iba, Oo. mababawasan daw ng ilang calories ka daw. Kaya nagbigay ako noon ng isang timba. Oo. Sabi, charing- oo nga, no, wala talaga physiological effect. Hindi ko napansin. Pansin, ako rin. Ay, nako naman. Oo. Wala Ma'am, itong talaga. dugong bayani, meron po tayong tinatawag na dugong bayani badge. Ano po ito, ma'am? Yung dugong bayani badge, ibibigay namin to to all of our participants, sa lahat po ng mga magdo-donate ng blood. Siyempre, parang bragging rights nila na at one point in their life, they were able to be a hero. Kasi, ang blood donation po, baka nagtataka yung iba kung baka matagal to. Hindi. It only lasts for 10 to 15 minutes of your time. Oo. Pero yung 10 to 15 minutes na yon, Buhay. buhay ang kapalitan. Tama. Possibly 10 to 15 minutes ng buhay mo, Mm. second chance para sa iba. Oo. At buhay na pang matagalan, taon, Taon. ang idudulot ng 10 to 15 minutes mo. Wow. Oo. So, pag Imagine, nakikita nandun nila ka. Oo, tapos more than 15. Siguro 1 hour, o di mas madami na naman. Ay, may Na gusto nandun. Pero may gusto po kong malaman, yung isang 400cc, tama po ba? Ilang tao na po ang pwedeng matulungan na yun? Yung isang bag po, 450cc, makakatulong na po siya sa 3 tao. Meron po kasi yung 450cc ng blood, sineseparate po kasi namin yun into components. So, yung whole blood, pwede siyang gawing packed red blood cells, and then we have fresh frozen plasma, and then we have platelet concentrates. Yung pong packed red blood cells, usually po, ginagamit yon sa mga anemia, yung mga mabababa ang hemoglobin, yung sa plasma po para sa mga may bleeding disorders. Naman, yung platelet naman po is usually ginagamit siya sa mga dengue patients. Opo. Kasi karamihan, mga dengue din ang nangangailangan ng overload. Oo, kailangan namin yan dati. Dati. Oo. Well, thank God, ngayon bumaba ang kaso ng dengue dito. Yes, at saka buhay pa ako. That's the In important thing. fairness. Oo. Ma'am, aside po dito nga sa mga matututunan din natin, dito sa blood donation drive, meron din tayong pledge wall.
meron na kayong ibibigay na badge para ipagmayabang ng mga nagbigay ng dugo. Na Kasi bayani kaya kayo. ko ito. Bayani kayo. Ikaw hindi. May pledge wall pa. How does this work? So after you give blood, we'll have a big wall that you can leave your mark. So it's an opportunity for you to literally make a mark on this wall showing that you've participated, and then leave any messages of inspiration or empowerment, whether it's a message for yourself or for the community. So it really is joining with everyone to make this possible. Yeah. There are a lot of activities na mangyayari pala ditong sa donation drive natin. Kasi hindi lamang yung pagdodonate ng dugo, hindi lang yung pagkakaroon ng mga badges, matututunan, meron pang pledge wall, pero may mga booth for Cordillera products. Bakit po ito bakit po ito na i-incorporate? Wow. Yeah. Well, Dugong Bayani, blood sustains life, and a healthy community with livelihood is, it answers to a greater community kasi when we provide that. So, being Ornap Cordillera, collective ang view natin dyan. Kapag ang mga mamamayan natin may ample na hanap buhay, kaya namin tinutulungan din ang mga small and medium enterprises to have their products displayed there para naman makita. And this is in collaboration with our DTI. Mga MSMEs. Yes, Oo, yes yeah. po. So tinutulungan din natin sila kasi syempre kung healthy ang publiko natin, nursing and everything is anchored in public service. That is our advocacy. So kung maganda ang takbo ng ating komunidad, we are showcasing also our culture, then it leads to a better community as a whole. Ay, bongga. Diba? Tapos pagkatapos mo, bili ka sa mga MSMEs. Kasi sabi nga nila, tangkilikin ang Sariling atin, di ba? Oo. Pero dapat yung hindi ka nahilo-hilo dun, ha? Baka mamaya hilo-hilo ka Hindi pa. kasi nandun naman yung mga Ne, medical oo, practitioners natin. Kompleto sila doon para Kompletos, rekados makapagtulong. talaga sila Totoo. doon. Sa mga nais pa pong maging partners po, like say for example, mga companies or schools na gusto makipag-partner in the future sa mga donation drive po ng ORNAP, paano po nila ito gagawin? Well, bukas po ang aming mga pintuan, pati po ang aming mga bintana. Ay, mahirap yun. Oo, baka mamaya may mga Oo. antas po ng Ay. bintana. So, ayun nga po, Miss Angel, Miss Bea, no, bukas po ang aming pintuan sa lahat po ng gustong makipartner sa amin. So, hindi ito exclusive lang. So, open ito for all. They can just contact our Facebook page, yun ang aming main platform, or Ornap Cordillera po, para makipag-partner. So, kamakailan, natapos na po namin yung Bangon Cordillera. Ayan, na isang bayanihan dahil nga dun sa mga nabagyo, kamakailan, and then we also have this blood drive. So tuloy-tuloy po talaga yung pagtulong namin. And being a non-government organization, isa po talaga sa nagiging problema namin yan, yung mga tutulong sa amin. Mga sponsors. Yes, totoo po yan. Yeah. Napakahirap, as much as you want to help and extend help, napakahirap po talagang i-produce minsan yung mga ganong bagay. So we're really looking forward dun sa maaring makatulong sa amin. We're very open to that. Magsabi lang po sila kung naman po effort. Ayan, yung mga additional staff, additional volunteers. Ayan, very open din po kami sa kanila. Kasi lahat po kami dito sa organization ay mga nurses, medically inclined. So maaari din po kaming mag-train. Ayan, ang mga Maganda yun. Oo, di ba? Oo, ako hindi ko na kasi kailangan ng training ng Kasi- pagkuha ng dugo. Kasi, Gabi-gabi ko yung ginagawa. aswa. Tapos sa leeg. Dalawa, no? Fangs. Actually, 3. Mas mababaw yung pangatlong ngipin. Oo, nagkamali kasi ako ng dentist. Dentist, oo. Yeah. Ma'am, meron po ba kayong physical office? Sa ngayon po ay wala, pero ang Ornap po kasi ay binubuo ng iba't ibang hospital in the Cordillera. So it's not just PGH, MC, we have SLU, and we also have CHDG sa Benguet, ang Benguet Hospital, Pines City Doctors Hospital. So lahat po ng mga hospital dito sa mga hindi ko nabanggit. Pero yeah, all of the hospitals, and we go as far as Conor District Hospital in Apayao. Kaya po nag-extend kami from Baguio Benguet chapter to CAR. So we also have Luisora, Paracelis, lahat po yan activated. Pati Paris pala.
Paracelis! Ay, Paracelis Apayo po, tama po. Ayan Hello, po. ako Pero nakakaganda dito sa Baguio City kasi nung nagbigay po ako ng dugo, nag-donate po ako, ang dami rin pong nag-donate rin po kahit po sila ay nahihirapan maglakad, nag-donate pa rin po sila. Ano naman po yung message natin sa mga hesitant po? Siyempre, marami pa rin po yung takot. Takot. Oo, kasi may walang tinatago. experience. Walang tinatago. Kasi may They can bawal join gawin. me. They can join They will me. join me. Baka malaman. This will be my first time as well. So you can come and be newbies with me and we'll hold hands. Wow. Yes, why not, right? Let's all hold hands Hands together. together. And And then we raise we it say, and then we say, Laban, Laban, Pilipinas. Wow. Nakibaka? Dugong bayani. Oo. Alam mo kung bakit dugong bayani Bakit? tayo? Dahil tayo ay mga alipores dati ni Amaya. Ano pong mensahe natin para po ma-engganyo naman sila? Para sa mga hesitant po mag-donate, wag po kayong mag-atubiling pumunta po sa mga blood donation centers or kagaya nga po sa activity na ito. Kasi as we've said nga po, i-assess naman po kayo ng mga doctors natin. And we will ensure that the blood donation process is a safe process for you. Pag mag-umpisa pa lang sa pagdating nyo hanggang sa pag-uwi nyo, i-assure po natin na safe po yung donation nyo. Plus, aside from the fact nga po na yun nga, makakatulong kayo sa mga pasyente natin na nangangailangan ng dugo. Kailangan po talaga natin ng dugo ngayon, lalo na po in anticipation of yung ating mga emergency cases. Every day po, meron tayong mga motor vehicular accidents. We anticipate din po during mass casualty incidents. Like for example, may mga flooding, like earthquakes. So, kailangan i-prepare po natin yung ating blood bank, yung ating blood supply for yung mga unpredictable na mga situations na ganito. So, kung regular po sana nakakapag-donate ang mga constituents natin, so hindi po tayo mamamroblema sa blood na ibibigay natin during emergency procedures. Isipin mo na lang, kung ikaw nag-donate ka kahit 450cc pa lang yung 3 na ang nasa gift mo. Di ba? Diba? What more pa pag ilan? 10 or more than 10? Paano pag doon sa isang blood donation drive, hindi lang once ka nagbigay ng dugo? Sige, Oo, turukan 3 niyo times ako sa dito. buong araw sa Turukan August niyo ako 25. dito, gumaganon ka. O dito naman po sa kabila. Baka kailangan nyo ng left Left side side. blood ko. Tapos sa right Right side side blood. blood. O baka lower thirds. Di ba? Mama, baka naisla po natin silang imbitahan para po dito sa Dugong Bayani! Go po, ma'am. Yes, we would like to invite you all. So Monday, the 25th, 9 a.m., we will see you there. Our target is 50 people to donate. So, and Gian has promised that we won't turn anyone away. So if you show up, please be there. We want to hit our goal of 50 donors. We look forward to seeing you there. What else? Facebook page. Yes, we would also ask everyone who is listening, who is watching right now to follow the Facebook page of Ornap Cordillera dahil dun po namin pinopost lahat ng activities na pwede nyong salihan. And of course, to our future blood donors on the 25th, ang masasabi ko lang is for you to stand with us. I mean that yung konting, di ba, National Heroes Day noon, no? So, sa makabagong panahon, ako naniniwala na ang isang hero ay hindi na nangangailangan lang ng medalya. You don't need a sword. You don't even need a stage to be a hero. You just have to be there, be present, be courageous, commit, and have the willingness to give talaga to Yes. everyone. Yun po. Hindi mo kailangan ng superpower. Hindi Nakip. mo kailangan ng armor para matawag na ay bayani ako. Hindi mo kailangan ng papel at ballpen ngayon at magsulat ng no limitang hiri Hiri. ulit para lang lumaya ulit tayo at matawag kang bayani. Bayani or Oo, mabaril hindi mo sa likod. kailangang magtahi ng watawat Tawat. ng Pilipinas para sabing naging parte ka sa revolusyon dahil wala na pong revolusyon ngayon. Kaya po, Bago na po ang ating panahon at kayo ang makabagong mga bayani. Bongga, parang iba yun. Oo nga. Kaya naman, You have kailangan namin ng dugo nyo. Grabe naman yung dedication Diba? mo. Oo. O, hindi kasi ganun Oo. naman talaga. Oo, mga makabagong bayani. Diba? Tama. Kasi syempre, yung 15 minutes or 10 minutes na istorya mo, na sakripisyo mo, could be a life story for Yes. someone else. Oh, mo na lang ang yun, ganda ni- Dugo mo, kwento ng Kwento ng iba. iba.
kamusta ka? Diba? Ikaw yung nagbigay, hindi ka na dyaryo. Oo nga, hindi. Pero binigyan mo na dyaryo. Oo, hindi. Pero nandun pa rin sa puso mo na nakatulong Oo ka. naman. At Yun ang hindi mo naman importante. kailangang ipangalandakan Oo, yan. Hindi mo kailangan i-broadcast Oo, na tumulong ka. Pero for cloud chasing, why not? Yeah. That's for Nag-picture sure. ako, video-video, Oo, ganyan. video-video. Malay mo, pagkakitaan mo pa yung content creation. Diba? Ayan, maraming salamat po. Baka may mga nais po kayong batiin. Shout out. I would just like to add lang po, no, aside from the ORNAP activity on Monday, the Baguio General Hospital Blood Bank is open daily from 7 a.m. to 10 p.m. po. Kung gusto po yung mga ibang makakapag-donate din po doon, aside from sa ORNAP, pwede rin po kayong pumunta doon. You can also check our BGHMC Facebook page for more details po on blood donation. So, thank you po and good morning. Oh, hello na po tayo sa BGHMC. Hello po sa mga kasama natin si John sa BGH, yung ating mga pasyente na nangangailangan ng dugo. Ito na po at tinatrabaho natin ang advokasya para may maibigay po tayo para sa mga pangangailangan niyo po. Tama. Kayo, ma'am. Ayun, at syempre, shout out din. I'm very proud of my co-officers po na tumutulong sa akin para immobilize lahat ng ito. Lahat po ng officers ng ORNAP, ang mga nabibilang po sa asosasyon na to, our National ORNAP Office. Thank you so much for all your support. At syempre, sa mga partners namin na tumutulong sa amin, maraming salamat din po sa inyong tiwala. At syempre, sa lahat po ng mga bumabahagi at magdodonate ng mga dugo, hindi ko po man po kayo ma-mention isa-isa, pero nakita ko kahapon meron na kahit papaano. So maraming salamat sa tulong. At syempre, RNG Luzon, thank you so much for giving us this opportunity to promote talaga dahil matindi po talaga ang pangangailangan namin. Thank you for helping us for this advocacy. Our heart is full of gratitude at patuloy namin itong gagawin bilang mission, bilang ORNAP. Maraming salamat. And ma'am, last message and shout out. Shout out to the team at Venus Parkview Hotel, Olive Town Center and Hotel, and the V Dormitories. It is really your initiatives that have actually brought this to be possible. And thank you so much to Ms. Gian for everything that she has done in her advocacy to make this event possible, organizing, bringing us all together. So we're very excited about this opportunity. Thank you for letting us come to share the word on this program. And again, we hope that the community will come out and be a hero on Monday. Ayun, once again, thank you very much po, Ma'am Gian, Ma'am Roslyn, and Miss Isabel para sa dugong bayani sa darating na Lunes. Let us all be heroes on our own ways because we believe and you also To believe. believe. No, we will make sure po na lahat ng trabahador ng RNG pupunta po. Donate ng dago, naka-record po yan. Ayan mga ka-MB